Ako si Ina, isang ordinaryong ina, na minsang nabuhay sa isang tahimik na bayan. Sa likod ng aming maliit at masayang tahanan ay may mga lihim na unti-unting sumisira sa aming pamilya. Sa dami ng pagkakamali at mga hindi pagkakaintindihan, ang aming pamilya ay unti-unting nalalayo sa isa't isa. Ang sakit ng nakaraan ay tila ba walang katapusan at ang mga sugat ay patuloy na bumubukas sa bawat araw na lumilipas. Isang umaga, habang nag-ayos ako ng mga lumang gamit sa aming attic, natagpuan ko ang isang lumang orasan na tila ba may kakaibang enerhiya. Ang orasan ay may ukit na mga simbolo na hindi ko maintindihan. Sa aking paghawak dito, nakaramdam ako ng kakaibang sensasyon na tila ba ako'y hinihigop palabas ng kasalukuyan. Ang mundo ko'y biglang umikot at nang buksan ko ang aking mga mata, naroon ako sa isang pamilyar na lugar sa aming bahay, ngunit hindi ito ang kasalukuyang panahon. Napagtanto kong bumalik ako sa nakaraan, sa mismong araw, bago naganap ang isang malaking pagtatalo sa aming pamilya. Ang pagtatalong ito ang nagsimula ng hindi pagkakaunawaan at pagkasira ng aming mga relasyon. Alam ko ang dapat kong gawin. Kailangan kong baguhin ang mga pangyayari para hindi na ito maulit. Ngunit hindi madali ang lahat. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng aming bahay, nakita ko ang aking mga anak na masayang naglalaro. Isang alaala na matagal ko nang hindi nasilayan. Ang kanilang mga ngiti ay tila ba mga sinag ng araw na nagbigay liwanag sa aking madilim na nakaraan. Ngunit alam ko rin na sa likod ng mga ngiting iyon ay may mga katanungan at hinanakit na aking dapat harapin. Sa hapagkainan, nagtipon kaming lahat. Isang bihirang pagkakataon sa kasalukuyan. Ang aking asawa, si Marco, ay tahimik na binasa ang dyaryo habang ako'y nagluto ng agahan. Sa mga sandaling iyon, nagsimula akong magplano. Kailangan kong makahanap ng tamang paraan upang maiparating ang aking nararamdaman at ang aking mga pagsisisi sa mga nakaraang pangyayari. Mahal, mahina akong tawag kay Marco habang inaayos ko ang kanyang kape sa mesa. Alam kong may mga bagay tayong dapat pag-usapan. Tumingin siya sa akin. May halong pagtataka sa kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ito ang pagkakataon ko upang ituwid ang mga pagkakamali. Ngunit paano ko sisimulan ng lahat? Paano ko ipapaliwanag na bumalik ako sa nakaraan upang baguhin ang aming mga tadhana? Habang nag-iisip, bigla kong narinig ang malakas na sigaw mula sa aming bunso, si Alex. Tumakbo ako patungo sa kanya. Nakita ko siyang umiiyak sa labas ng bahay habang hawak ang isang durog na laruan, ang paborito niyang kotse na laging daladala. Ang simpleng bagay na ito ang naging mitya ng aming pagtatalo noon. Ngayon, ito rin ang magiging daan para baguhin ang lahat. Habang iniisip ko, paanong aayusin ang sitwasyon, nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa paligid. Napansin kong unti-unting nawawala ang mga kulay sa paligid ko. Parang may nagbubura ng mga alaala. Kasabay nito, naramdaman ko ang paghatak ng oras na tila ba may kapangyarihan itong ibalik ako sa kasalukuyan kung hindi ko agad maitatama ang mga pagkakamali. Alam kong oras na para kumilos bago pa maging huli ang lahat. Ang paglalakbay sa nakaraan ay hindi tulad ng inaasahan ko. Sa halip na maglakbay sa makulay na portal, nagising lamang ako isang umaga na parang isang ordinaryong araw. Ngunit alam kong hindi ito ang kasalukuyan. Pumalik ako sa panahong ilang taon bago ang lahat ay nagkawatak-watak. Pinagmasdan ko ang paligid, ang mga pamilyar na tanawin ng aming bahay noong hindi pa ito puno ng tensyon at hinanakit. Si Jaime, ang aking asawa, ay nakaupo sa hapag-kape. Binabasa ang paborito niyang dyaryo. Hindi niya alam na sa mga susunod na buwan, ang kanyang mundo ay babalik ta rin ng aking mga maling desisyon.
Nais kong yakapin siya at sabihin na lahat ay magiging maayos, ngunit alam kong marami akong kailangang baguhin upang matupad iyon. Ang aking anak na si Lily, na noon ay 8 pa lamang, ay nagtatakbo sa paligid, masaya at walang alalahanin. Ang kanyang halakhak ay parang musika sa aking pandinig, isang alaala ng mga panahong hindi pa siya minarkahan ng sama ng loob. Kailangan kong protektahan ang kanyang inosensya. Ito ang aking misyon. Habang nagmumuni-muni ako sa kusina, naalala ko ang mga detalye ng araw na ito. Ito ang araw na nagkumpirma ako sa isang kasosyo sa negosyo na, sa huli, ay magiging sanhi ng aming kalbaryo. Ang taong iyon ay tila mabait at mapagkakatiwalaan, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay ang simula ng aming pagguho. Kailangan kong pigilan ang sarili ko mula sa paggawa ng mali. Sa paglipas ng oras, hinintay ko ang tawag ng kasosyo. Alam kong darating ito sa eksaktong 10:30 a.m. Sa halip, lumabas ako ng bahay, pumunta sa hardin, at pinilit ko ang sarili na huminga ng malalim. Nais kong kalmahin ang aking puso habang iniisip ang tamang paraan para pigilan ang kasunduan. Nang magring ang telepono, bumalik ako sa loob para sagutin ito. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar, magalang, at puno ng pangakong kayamanan. Sa halip na tanggapin ang alok, sinabi ko sa kanya na kailangan kong pag-isipan pa ito. Alam kong hindi ito sapat upang tuluyan itong maiwasan, ngunit ito ang unang hakbang sa aking plano. Pagkatapos ng tawag, napansin ko si Jaime na nakatingin sa akin, tila may kutob sa aking pagbabago. "Ina, ayos ka lang ba?" Tanong niya, puno ng pag-aalala. Ngumiti ako, sinigurado sa kanya na lahat ay nasa ayos. Ngunit sa loob, ang takot ay patuloy na bumabalot sa akin. Takot na baka hindi ko magawa ang lahat ng nararapat. Sa mga susunod na araw, sinubukan kong baguhin ang aking mga desisyon. Naging mas bukas ako kay Jaime. Mas naglaan ng oras kay Lily. Hindi ko na hinayaan ang trabaho na maging sentro ng aking buhay. Nagkaroon kami ng mga gabi na puno ng tawanan, mga umaga na hindi nagmamadali. Unti-unti kong naramdaman ang pagbabago. Isang pag-asa na maaaring may posibilidad na maibalik ko ang lahat sa dati. Ngunit sa kabila ng aking pagsisikap, may isang bagay na patuloy na gumugulo sa akin. Isang senaryo na hindi ko akalaing mangyayari. Isang gabi, habang kami ni Jaime ay nag-uusap sa sala, bigla siyang nagtanong tungkol sa aking mga plano sa negosyo. "Ina, bakit hindi mo tinanggap ang alok na iyon? Mukhang maganda ang oportunidad." Nagulat ako sa kanyang tanong. Hindi ko inaasahan na si Jaime mismo ang magkakaroon ng interes sa alok na iyon. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagnanasa na dati kong naramdaman. Ang pagnanasa para sa mas magandang kinabukasan. Kahit pa ito'y puno ng panganib, alam ko ang kahihinatnan ng pagnanasa na ito, ngunit hindi ko alam kung paano ko siya mapipigilan. Habang nag-uusap kami, biglang tumunog ang telepono. Nagulat ako nang makita ang pangalan ng kasosyo sa negosyo na nakadisplay sa screen. Tumayo si Jaime upang sagutin ito, ngunit pinigilan ko siya. "Pakiusap, Jaime." "Huwag," sabi ko, puno ng pag-aalala. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagdududa, ang pag-aalinlangan sa aking mga kilos. At sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. Parang nawala ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking binago. Tumayo ako, puno ng takot, at nagmakaawa sa kanya na huwag tanggapin ang tawag. Ngunit bago ko pa man siya mapigilan, sinagot niya ito. Ang boses sa kabilang linya ay narinig ko muli, puno ng pangako. Ngunit sa oras na ito, hindi ko na alam kung paano magtatapos ang aming kwento. Nagbago ang landas ng aming kinabukasan. At sa kabila ng aking paglalakbay at pagsisikap, tila wala akong kontrol. Napagtanto ko na kahit anong gawin ko,
May mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Ngunit hindi ito ang katapusan ng aking kwento. Ito ang simula ng mas matinding pagsubok. Ang pagharap sa mga hindi inaasahang pagbabago. Sa bawat pag-ikot ng oras, kailangan kong muling bumuo ng pag-asa, harapin ang hamon, at hanapin ang tamang landas. At sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang tunay na halaga ng pagbabago kung ang kinabukasan ay patuloy na lumilipad palayo? Nang bumalik ako sa nakaraan, hindi ko lubos akalain na ang simpleng pagbukas ng pinto ng lumang bahay namin ay magiging simula ng isang paglalakbay na magbabago sa lahat. Ang amoy ng kahoy na lantay at ang tila musika ng mga yapak ng mga anak kong sina Lila at Ben ay bumungad sa akin. Noon, sa sandaling iyon, alam kong may pag-asa pa. Ngunit paano ko ba sisimulan ng pagbabagong ito? Ano ang dapat kong baguhin upang hindi tuluyang magkamali? Sa kusina, nakita ko si Ben na naglalaro ng kanyang mga laruan habang si Lila ay masayang gumuguhit sa papel. Ang mukha nila ay puno ng kasiyahan, isang bagay na matagal ko nang hindi nakita. Sa aking paglapit sa kanila, naramdaman ko ang init ng pagmamahal na matagal ko nang kinasasabikan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ngayon ay may pagkakataon akong itama ang mga pagkukulang. Ben Laila, tawag ko, kahit na alam kong hindi nila ako kilala sa anyo kong ito. Sa aking pagbabalik sa nakaraan, nagbago ang aking pisikal na anyo, isang pagkakataon para sa isang bagong simula. May gusto ba kayong gawin ngayong hapon? Tumingin si Lila sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Sino ka? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng inosensya. Ako'y pangngumiti, pilit na pinipigil ang luha. Ako ang inyong bagong kaibigan, sabi ko, umaasang matulungan sila sa mga bagay na hindi ko nagawa noon. Habang naglalaro kami sa likod bahay, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. May mga alaala na bumabalik, mga alaala ng mga pagkakamali ko, at ang mga desisyon na humantong sa pagkasira ng aming pamilya. Isa sa mga ito ay ang araw na pinili kong mangibang bansa upang magtrabaho, iniwan ang aking mga anak sa pag-asang makapagbigay ng mas magandang buhay para sa kanila. Ngunit sa halip, ang desisyon kong iyon ang nagdulot ng distansya sa aming pamilya. Habang naglalakad kami pauwi, nakita ko si Tom, ang aking asawa, na palapit sa amin. Nagulat ako sa kanyang presensya. Hindi ko naisip na makikita ko siyang muli sa ganitong pagkakataon. Sa nakaraan, madalas kaming mag-away dahil sa hindi pagkakaintindihan. Ngunit ngayon, may pag-asa akong maayos ang lahat. Tom, tawag ko, umaasa na ang aking tinig ay hindi magbubunyag ng damdamin ng pagkasabik at takot. Magandang hapon. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay puno ng init. Magandang hapon, sagot niya. Sino ka ba? Ang tanong na yon ay tila nagpatigil sa oras. Paano ko ba sasabihin sa kanya ang lahat ng ito? Paano ko ba ipapaliwanag na ako'y bumalik sa nakaraan para itama ang mga bagay na ako mismo ang nagkamali? Isang kaibigan, tugon ko, nag-iisip kung paano ko ba gagawin ang tamang hakbang upang mapalapit sa kanya. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumalik sa akin. Naalala ko ang mga oras na ipinagkait ko sa kanya ang oras at pagmamahal na dapat sana ay ibinigay ko. Ngayon, may pagkakataon akong itama ang lahat ng iyon. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas malapit kami ni Tom. Ang mga bata ay tila masaya sa bagong setup. At ako'y nagkaroon ng pag-asa na ang aking misyon ay magtatagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasiyahan, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang pakiramdam na may hindi tama. Isang gabi, habang kami ni Tom ay nag-uusap sa balkonahe, bigla niyang nabanggit ang isang bagay na nagpatigil sa akin. Napansin ko na para kang kilala ko,
sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Para kang, para kang si Ina. Ang pagbanggit ng aking pangalan ay nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Paano niya nalaman? Sinubukan kong itago ang aking pagkakilanlan, ngunit tila may puwersang hindi ko maipaliwanag na nag-uugnay sa amin. Sa kabila ng takot, kailangan kong harapin ang katotohanan. Tom, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng panginginig. Ako si Ina. Bumalik ako upang itama ang mga bagay. Hindi siya kumibo. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pagkalito. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ang aking revelasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong kailangan kong ipaglaban ang aming pamilya. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig akong kakaibang tunog mula sa kusina. Tumayo kami ni Tom para tingnan ito, at doon namin nakita ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang portal na nagbukas. Tila inaanyayahan kaming bumalik sa kasalukuyan. Sa likod ng portal, naririnig ko ang mga boses ng mga tao sa hinaharap. Ang mga boses ng mga anak naming sina Laila at Ben na tumatawag sa akin. Ang kanilang mga tinig ay puno ng pag-aalala at kasabikan. Tila hinihintay ang aking pagbabalik. Habang nakatingin kami sa portal, napagtanto ko na kailangan kong pumili. Mananatili ba ako sa nakaraan upang itama ang lahat o babalik ako sa hinaharap upang harapin ang mga kinahinatnan ng aking mga aksyon? Ang panahon ay tila tumigil at sa sandaling iyon, alam kong walang madaling sagot. Ngunit kailangan kong magdesisyon, isang desisyon na maaaring baguhin ang lahat. Sa aking paglalakbay sa nakaraan, naramdaman ko ang matinding pag-aalala sa maaaring mangyari. Ang mga alaala ng mga pagkakamali, mga salitang hindi na mabawi, at mga desisyong nagdulot ng sakit ay bumalik sa akin na parang mga multo na humahabol sa bawat hakbang ko. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong itama ang lahat para sa kanila, para sa akin. Lumingon ako sa paligid ng lumang tahanan na ngayon ay tila sariwa muli sa aking mga mata. Ang amoy ng bagong luto na adobo ay bumabalot sa hangin na tila sumasalubong sa akin. Ang mga bata ay naglalaro sa sala. Ang kanilang mga halakhak ay musika sa aking pandinig. Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may isang madilim na ulap na unti-unting bumabalot sa aming pamilya. Isang ulap na nagmula sa aking mga nagawang pagkakamali. Nagsimula akong suriin ang mga detalye ng mga araw na nagdaan, mga sitwasyong hindi ko pinansin noon, na ngayon ay nagiging malinaw na babala. Kailangan kong pigilan ang sarili ko noon, ang sarili kong mga desisyon, ang aking mga salita na nagdulot ng lamat sa aming pagsasama. Sa bawat pagkakataon na lumalapit ako sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Paano ko ba mababago ang nakatakda na? Isang hapon habang naglalaba, narinig ko ang pag-uusap ng aking asawa at ang aming panganay na anak. Ang tono ng kanilang boses ay puno ng tensyon. Alam kong ito na ang simula ng mga hindi pagkakaintindihan. Dahan-dahan akong lumapit. Sinusubukan kong pakinggan ang kanilang usapan nang hindi nila nalalaman. May pagkakataon akong mag-intervene, ngunit natatakot akong baka mas lalo ko lang palalain ang sitwasyon. Sa halip, nagdesisyon akong kausapin ang aking asawa ng masinsinan. Pinili kong magbukas sa kanya, ibahagi ang aking mga nararamdaman, ang mga takot na bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ang aking mga sinasabi. Ngunit alam kong ito na ang tamang panahon para sa katapatan. Sa aking pagtatapat, unti-unti kong nakikita ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan ang ganitong pag-aabot, isang bagay na tila hindi mangyayari kung hindi ko sinubukang bumalik sa nakaraan. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago,
may isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang aking anak, na palaging tahimik at tila walang kibo, ay biglang nagtanong sa akin, "Mama, bakit parang iba ang nararamdaman ko sa iyo ngayon?" Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang tanong. Paano ko ba ipapaliwanag na ako'y naglalakbay sa oras at ang aking intensyon ay itama ang aming buhay? Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumabalik ang dating sigla ng aming pamilya. Ang mga bata ay mas masaya. Ang aking asawa ay mas kalmado. Ngunit sa kabila ng pag-asa, may isang hindi maipaliwanag na presensya na tila nagbabadyang sumira sa lahat ng ito. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, bigla kong narinig ang mga yapak mula sa likuran. Paglingon ko, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Ako, ngunit hindi ang ako na naglalakbay sa oras. Ito ang ako na mula sa nakaraan, ang ako na nagkamali. Paano ito nangyari? Paano kami parehong naririto? Akala ko ba ito ang gusto mo? Tanong niya sa akin, puno ng pag-aalinlangan at galit ang kanyang boses. Bakit mo ako pinigilan kung sa tingin mo ito ang tama? Sa puntong iyon, naintindihan ko ang tunay na panganib ng aking ginawa. Hindi ko lamang binago ang takbo ng aming buhay, kundi pati na rin ang balanse ng oras. Ngayon, harapin ko ang sarili ko, ang aking mga desisyon, at ang aking mga pagkakamali. Habang nagtatalo kami, nararamdaman kong ang oras ay nagiging baliko, parang isang alon na unti-unting bumabalot sa akin. Ang mga alaala, mga damdamin, ang mga posibilidad ng dalawang ina na nasa parehong panahon ay nagiging masalimuot. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na tunog ang pumukaw sa akin. Isang tawag mula sa hinaharap, mula sa isang ina na nakahanap ng tunay na kapayapaan. Habang ang oras ay unti-unting bumabalik sa normal, alam kong kailangan kong magdesisyon. Isang desisyon na magdidikta ng aming kapalaran, isang hakbang na magtatakda kung sino ang magpapatuloy sa hinaharap. Ngunit sa pag-akala kong natagpuan ko na ang lahat ng sagot, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago ng lahat. Hindi ko inaasahan na ang aking anak, ang tahimik at tila walang kibo, ay may hawak na lihim. Isang lihim na magpapabago sa lahat ng aking pinaghirapan. Sa kanyang mga kamay ay isang sulat na mula sa isang hindi kilalang sender. Isang mensahe na naglalaman ng katotohanan na magpapabago sa aming pamilya magpakailanman. At sa sandaling iyon, alam kong ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat hakbang ko sa nakaraan, ang takot at pag-asa ay magkahalong bumabalot sa aking puso. Ang mga alaala ng mga sandaling hinayaan kong masira ang aming pamilya ay tila naglalaro sa aking isipan. Ngunit sa kagustuhan kong ituwid ang lahat, pinilit kong maging matatag. Ang panahon ay tila isang mahabang pasilyo, puno ng mga pintuan, at sa likod ng bawat isa'y mga pagkakataon upang magbago. Nang bumalik ako sa nakaraan, bumungad sa akin ang masayang ngiti ni Leo, ang aking asawa. Hindi ko maiwasang mapaluha habang naaalaala ang mga araw na puno ng pagmamahalan at saya. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang masayang ang aming mga pangarap. Muli kong ipinangako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para hindi kami magkahiwalay. Sa unang pagkakataon, nilayuan ko ang mga bagay na minsang nagdala sa akin sa maling landas. Nagsimula ako sa pamamagitan ng pagtutok sa aming pamilya, sa halip na sa mga pansariling ambisyon. Naging mas maingat ako sa bawat desisyon at sa bawat hakbang kong iwasan ang pagkakamali. Naramdaman ko ang unti-unting pag-aayos ng mga nasirang bahagi ng aming relasyon. Isang araw, habang kami ni Leo ay nag-uusap sa balkonahe, binanggit niya ang isang alok sa trabaho na nangangailangan ng paglipat sa ibang bansa. Noon ay isa sa mga dahilan kung bakit kami nagkaproblema.
ang hindi pagkakaintindihan kung sino ang magpapasya para sa kinabukasan. Sa pagkakataong ito, sa halip na kontrahin siya, hinayaan kong marinig ang lahat ng kanyang saloobin. Inilatag ko rin ang aking mga pangarap at takot. Sa pamamagitan ng tapat na komunikasyon, unti-unti naming nahanap ang kompromiso na parehong makakabuti sa amin. Sa tuwing tinitingnan ko si Leo, nakikita ko ang pagmamahal at pag-unawa sa kanyang mga mata. Subalit hindi ko pa rin maiwasang magduda. Tama ba ang mga hakbang na ginagawa ko? Sa kabila ng mga pagsisikap, isang bahagi sa akin ang hindi mapakali. Alam kong may isang bagay pang hindi tama. Isang gabi, habang naglalakad kami sa paborito naming park, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila may mensaheng dala. Biglang may lumapit sa amin, isang lalaking hindi ko kilala, ngunit pamilyar ang kanyang mga mata. Ina, tawag niya sa akin, at naramdaman ko ang kakaibang pag-aalala sa kanyang tinig. Mahalaga ang papel mo sa lahat ng ito, ngunit may hindi ka pa nakikita. Naguluhan ako. Sino siya? Bakit niya alam ang pangalan ko? Tumigil kami ni Leo, nalito sa biglang pagdating ng estrangherong ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang pilit na bumubuo ng ideya sa aking isipan. Ang oras ay hindi lamang isang tuwid na linya, sagot niya. Bagkus ito'y isang siklo ng mga pag-ulit. Ang pagbabago'y hindi nakasalalay lamang sa mga desisyon mo dito sa nakaraan, kundi pati na rin sa mga darating pang panahon. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Sa likod ng kanyang mga mata, tila may lihim na kinikimkim. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko, umaasang makakahanap ng kasagutan. Ngunit bago ko pa man marinig ang kanyang sagot, narinig ko ang tunog ng sirena ng pulisya sa di kalayuan. Ang mga ilaw ay nagbigay ng liwanag sa madilim na parke, at ang estranghero ay tila naglaho sa hangin. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahanap ko ang kanyang presensya, ngunit wala na siya. Sa pag-alis niya, naiwan sa akin ang isang misteryo. Ang oras ay tila may sariling kalooban. Ano ang hindi ko pa natutuklasan? Ano ang papel ko sa siklo ng mga pag-ulit na kanyang binanggit? Ang aking puso ay puno ng mga katanungan na naghahanap ng kasagutan. Sa mga susunod na araw, hindi ko maiwasang bumalik sa pag-iisip sa sinabi ng estranghero. Tila may bahagi ng kwento na hindi ko pa nakita. Isang bahagi na maaring maging susi sa tunay na pagbabago. Ngunit paano ko ito matutuklasan? At sa anong paraan ko ito maaayos? Habang patuloy sa pagtakbo ang oras, naramdaman kong ang aking misyon ay hindi pa tapos. Ang takot ay bumabalot sa akin, ngunit kasabay nito ang pag-asa na may pag-asang magawa ko ang nararapat. Ang misteryo ng estranghero ay nag-iwan sa akin ng pag-aalinlangan, ngunit kasabay nito ang pag-asang may mas malalim na kahulugan ang aking paglalakbay. Sa huli, alam kong kailangan kong harapin ang hindi ko pa nakikita. Ngunit sa pagharap ko sa mga susunod na hakbang, alam kong hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Ang oras ay isang siklo, at sa bawat pag-ikot nito, ang pagkakataon ay nariyan upang itama ang mga pagkakamali. Ngunit sa likod ng bawat pintuan ng panahon, ang tanong ay nananatili. Ano ang hindi ko pa natutuklasan? Sa aking paglalakbay sa nakaraan, nagising ako sa isang pamilyar na tunog. Ang tunog ng makinarya na parang umaandar sa labas ng aming bahay. Pumangon ako mula sa kama at bumaba sa hagdan. Ang aking puso ay puno ng pag-asa, ngunit may halong kaba. Alam kong ito ang araw na nagbago ang lahat. Ang araw na nagsimula ang pagkasira ng aming pamilya. Kung magagawa ko lang itong baguhin, baka ang aming kamakinabukasan ay hindi na masira. Sa sala, nakita ko si Jaime, ang aking asawa, na abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Nakita ko ang kanyang mga mata
na puno ng determinasyon. Ito ang araw na nagdesisyon siyang sumubok sa negosyo na kalaunan ay naging ugat ng aming mga problema. Nais kong pigilan siya, ngunit paano? Hindi ko pa rin alam kung paano ko ipapaliwanag ang aking sitwasyon, ang aking paglalakbay sa oras. Yaimi, tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Pwede ba tayong mag-usap? May problema ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang inilalapag ang mga gamit. Pakiramdam ko'y may kirot sa dibdib ko. Ang pag-aalala sa kanyang tono ay nagpaalala sa akin ng mga araw na puno ng pagmamahalan. Alam ko na ito ang araw na magdedesisyon ka tungkol sa negosyo. Simula ko, pilit na itinatago ang aking panginginig. Gusto ko lang sanang mag-ingat ka. Maraming bagay ang hindi natin nakikita sa una. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagsusuri. Ano ang alam mo na hindi ko alam, ina? Naramdaman ko ang pagkapit ng takot sa aking puso. Paano ko ipapaliwanag ang lahat nang hindi siya nagdududa? May pakiramdam lang ako, Jaime. Alam mo naman na minsan ay malakas ang kutob ko, di ba? Tumango siya, ngunit kita ko ang alinlangan sa kanyang mga mata. Oo, pero kailangan ko ring sundin ang plano ko. Kailangan ko ito para sa ating future. Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon. Future. Ang salitang iyon ay parang isang espada na patuloy na humahampas sa akin. Alam ko kung ano ang mangyayari sa future na iyon at kung paano ito magiging sanhi ng aming paghihiwalay. Ngunit hindi ko siya maaaring pilitin. Kailangan niyang makita ito sa kanyang sariling paraan. Basta mag-ingat ka lang, Jaime, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pagmamakaawa. Para sa atin, para sa pamilya natin. Tumango siya muli, ngunit alam kong hindi sapat ang aking sinabi para baguhin ang kanyang isip. Habang lumalabas siya ng bahay, iniwan niya akong puno ng pangamba. Paano ko siya mapipigilan sa pagpasok sa isang negosyong alam kong magiging sanhi ng aming pagkasira? Habang nag-iisip ako, biglang kumatok ang pinto. Nagulat ako at tumingin sa orasan. Hindi ko inaasahan ang bisita sa ganitong oras. Binuksan ko ang pinto at laking gulat ko nang makita ang isang pamilyar na mukha. Si Marco, ang matalik na kaibigan ni Jaime. Siya ang kasosyo niya sa negosyong iyon. Ang taong nagdala sa kanya sa landas na iyon. Ina, kailangan kitang makausap, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng urgency. May nangyari at kailangan mong malaman. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ano ang nangyari? Bakit ngayon? Ano ang nangyari, Marco? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng takot. May problema sa plano namin ni Jaime. Simula niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. May nalaman ako tungkol sa negosyo. Hindi ito kasing ganda ng akala namin. Ang mga salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa aking isipan. Ito na ba ang pagkakataon ko para pigilan si Jaime? Ngunit paano ko ito gagamitin nang hindi siya magduda sa akin? Kailangan mo siyang kausapin, ina. Dagdag ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Bago pa siya makapagsimula, kailangan mo siyang pigilan. Tumango ako, ang aking isipan ay abala sa pag-iisip ng susunod na hakbang. Kailangan kong gamitin ang impormasyong ito para iligtas ang aming pamilya. Ngunit paano kung hindi siya makinig sa akin? Paano kung masyado na siyang nakatuon sa kanyang plano? Habang nag-iisip ako, biglang narinig ko ang tunog ng telepono. Agad ko itong sinagot at sa kabilang linya ay narinig ko ang boses ni Jaime, puno ng pag-alala. Ina, may nangyari. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng urgency. Kailangan mo akong tulungan. Naramdaman ko ang kaba sa aking puso. Ano ang nangyari? Ang mga kaganapan
ay tila nagsisimula ng magsama-sama. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang mas malalim na takot. Ang takot na kahit na malaman ko kung paano ito ayusin, maaaring huli na ang lahat. Sa puntong iyon, alam kong nasa harap ako ng isang malaking desisyon. Sa paglalakbay ko sa oras, sa kabila ng mga balakid, kailangan kong itama ang panahong ako'y nagkamali. Ngunit sa pagpasok ko sa susunod na kabanata ng aming buhay, naramdaman ko ang pagkapit ng isang hindi inaasahang twist. Isang bagay na hindi ko inaasahan na magbabago sa lahat ng aking plano. Sa paglalakbay ko sa nakaraan, dala ko ang bigat ng aking mga pagkakamali at ang pag-asa na maaari ko pa ring baguhin ang kapalaran ng aking pamilya. Pagkatapos ng maraming pagtatangka sa paglipat-lipat ng panahon, natutunan ko na hindi ganoon kadali ang layunin kong itama ang mga pagkakamali ko. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, nananatili ang aking determinasyon. Sa pagdating ko sa taon kung saan nagsimula ang lahat ng suliranin, agad kong napansin ang kaibahan ng paligid. Ang mga bata noon ay masaya at walang alalahanin. Si Ben, ang aking asawa, ay puno ng sigla at pagmamahal. Pero alam ko na sa likod ng ngiting iyon ay unti-unting bumibigay ang aming relasyon dahil sa aking kakulangan sa oras para sa kanila. Isang umaga, habang nakaupo ako sa aming kusina at tinitingnan ng kalendaryo, narinig ko ang tawanan ng mga bata sa labas. Si Mia, ang aming panganay, ay abala sa pag-ayos ng kanyang bisikleta, habang si Tom, ang bunso, ay naglalaro ng bola. Naisip ko kung gaano ko sila na-miss at kung paano ko maaaring maibalik ang kanilang ligaya. Ngunit alam ko na ang bawat kilos ko ay kailangang maingat. Hindi ko maaaring hayaan na may makahalata sa aking kakaibang kilos. Sa sumunod na araw, nagdesisyon akong kausapin si Ben. Nais kong iparamdam sa kanya na mahalaga siya sa akin at na handa akong ituwid ang mga pagkukulang ko. Nagluto ako ng paborito niyang almusal, pancakes na may maple syrup, at hinintay ko siyang bumaba mula sa kwarto. Nang makita niya ako sa kusina, may pagkalito sa kanyang mga mata. "Ina, anong okasyon?" tanong niya habang may ngiti siyang pilit na itinatago. "Wala, gusto ko lang na magkasama tayo," sagot ko habang pinipilit kong magmukhang kaswal. Sa oras na iyon, naramdaman ko ang init ng aming samahan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Nag-usap kami tungkol sa mga pangarap, sa mga bagay na nais naming makamit para sa pamilya. Pero sa likod ng mga ngiti, alam kong may mga bagay na hindi niya sinasabi. Alam ko ang mga lihim na unti-unting pumapatay sa kanya. Habang bumabalik ang sigla ng aming samahan, unti-unti kong napansin ang pagbabago. Si Mia ay naging mas palakaibigan. Si Tom ay mas madalas na lumalapit sa akin para sa tulong sa kanyang mga gawain. Ngunit sa kabila ng mga positibong pagbabago, may mga senyales na hindi ko maipaliwanag, mga bagay na hindi ko inaasahan sa aking pagbalik. Isang gabi, habang nakahiga kami ni Ben sa kama, tinanong niya ako, "Ina, may napapansin ka bang kakaiba?" Ang tanong na iyon ay nagbigay sa akin ng kaba. Alam kong may kakaiba, pero hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ito sa kanya. "Bakit mo natanong?" sagot ko. Pilit na pinapanatiling kalmado ang aking boses. Parang may mga bagay na nagbago, pero hindi ko alam kung ano. Parang may mga pangyayari na hindi ko maipaliwanag, sabi niya, habang tinititigan ang kisame. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pangangailangan na sabihin sa kanya ang totoo, pero paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na tila imposible? Paano ko sasabihin na bumalik ako sa nakaraan para itama ang mga pagkakamali na hindi pa nangyayari? Habang iniisip ko ang mga susunod na hakbang, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang gabi, habang natutulog ang lahat,
Isang malakas na tunog ang gumising sa amin. Tumakbo ako palabas ng bahay at nakita ko si Mia na nakatayo sa gitna ng kalsada, nakatingin sa isang bagay na hindi ko makita. Mia, anong nangyayari? Tanong ko habang lumalapit sa kanya. Iniling ni Mia ang kanyang ulo, tila hindi makapagsalita. Sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang takot. Takot na hindi ko pa nakikita noon. Habang tumatakbo ang oras, unti-unti kong naramdaman ang pagkakaroon ng puwang sa pagitan ng aming mundo at ng isa pang dimensyon. Ang mga alon ng enerhiya ay tila lumilipad sa hangin, at sa gitna ng kaguluhan, isang nilalang ang lumitaw. Ang presensya nito ay tila lumalaban sa luhika ng panahon, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang sarili kong pagkatao, isang bersyon ng aking sarili na tila nakulong sa isang hindi maipaliwanag na mundo. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko ang isang katotohanan na hindi ko inaasahan. Ang aking pagbalik sa nakaraan ay hindi lamang upang itama ang mga pagkakamali ko. Ito rin ay isang hakbang upang iligtas ang aking pamilya mula sa isang mas malaking panganib. Isang panganib na hindi ko palubos na nauunawaan. Ang aking mga aksyon ay nagdulot ng pagbabago sa takbo ng panahon at ngayon may puwersang nagbabanta sa aming pagkatao. Sa huling sandali ng gabing iyon, isang kakaibang damdamin ang umusbong sa aking puso. Takot at pag-asa na magkasabay. Alam ko na ang laban na ito ay hindi ko kayang harapin mag-isa. At sa likod ng aking isipan, isang tanong ang bumabalik. Paano ko maitatama ang mga pagkakamali ko kung ang mismong panahon ay naghahanap ng hustisya para sa sarili nitong kasalanan? Habang nakatingin sa mga mata ng nilalang, alam kong ang susunod na hakbang ay magdedesisyon sa kapalaran ng lahat. Sa pagsapit ng gabi, ang mga alaala ng nakaraan ay nagmistulang mga anino na patuloy na nag-uudyok sa akin. Ang bawat hakbang ko ay parang nakikipagbuno sa oras na hindi ko na mababawi. Nais kong manumbalik sa panahong iyon at ituwid ang pagkakamali ko, ang pagkasira ng aming pamilya. Sa pagbalik ko sa nakaraan, dala ko ang pag-asang maibalik ang mga ngiti at halakhak sa aming tahanan. Ako'y nakatayo sa harap ng lumang bahay, tila ba ito ay bahagi ng isang pelikula na ilang beses kong pinanood, ngunit hanggang sa huli hinad-imainti. Hindi ko pa rin makuha ang tamang ending. Ang mga pader nito ay puno ng alaala ng aming masayang pagsasama, ngunit unti-unting napuno ng mga sigawan at luha. Sa aking pagbalik, alam kong kailangang mahanap ko ang tamang sandali upang baguhin ang kapalaran namin. Habang naglalakad ako papasok, ang malamlam na ilaw ng kusina ay bumati sa akin. Nakita ko si Leo, ang aking asawa, na nakaupo sa mesa. Malalim ang iniisip. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Isang alaalang matagal ko nang isinasantabi. Lumapit ako, at sa pagkakataong ito, handa na akong makipag-usap. Kailangan kong sabihin sa kanya ang tungkol sa mga pagkakamali ko, ang mga bagay na nagdala sa amin sa madilim na bahagi ng aming pagsasama. Leo? Sabi ko, halos pabulong. Tila ba natatakot na baka magising ang mga multo ng aming nakaraan? Kailangan nating mag-usap. Tumango siya, bagamat may pag-aalinlangan sa kanyang mata. Ramdam ko ang pag-ikot ng oras, ang mga minutong lumilipas na tila mga patak ng ulan, na hindi ko na maibabalik. Sinimulan kong ilahad ang lahat ng aking nararamdaman, ang pangungulila, ang takot at ang pagkakasala. Nais kong ipaliwanag sa kanya na hindi ko sinadya ang mga pangyayaring nagdulot ng lamat sa aming pamilya, na ang lahat ng iyon ay bunga ng aking kawalang katiyakan. Habang patuloy akong nagsasalita, unti-unti kong naramdaman ang pagluwag ng dibdib ko. Parang ang mga salitang matagal ko nang kinikimkim ay nagmistulang mga susi na nagbubukas sa pintuan
ng aming pagkakaunawaan. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Leo na unti-unting napalitan ng pag-intindi. May bahagi sa akin na nagsasabing ito na ang simula ng aming pagbabago. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang tunog ang pumukaw sa aming pansin. Ang telepono ay biglang nagring, isang pangkaraniwang tunog, ngunit tila ba nagdala ito ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Tumayo si Leo upang sagutin ang tawag. Sa paglapit niya sa telepono, alam kong may kung anong hindi inaasahang mangyayari. Ang pakiramdam na ito ay hindi ko maalis sa aking isipan. Isang hint ng hindi maiiwasang pagbabago. Habang naririnig ko ang kanyang boses na sumasagot sa tawag, ang oras ay tila nagsimulang bumagal. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay nagdala ng malamig na hangin sa loob ng bahay. Ano? Hindi maaari. Ang sabi ni Leo, at sa sandaling iyon, alam kong may nangyaring hindi ka nais-nais. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at takot. Ina, sabi niya, kailangan nating umalis. May nangyari sa ospital. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng isang kakaibang kilabot sa akin. Ang ospital? Ano ang nangyari? Ang puso ko'y tila ba nalaglag at sa kabila ng aming usapan, naramdaman ko ang isang puwang na muling bumabalik sa pagitan namin. Sa kabila ng mga hakbang na ginawa ko upang itama ang nakaraan, narito ako, muling nakaharap sa isang hindi inaasahang balakid. Habang nagmamadali kaming lumabas ng bahay, ang isip ko'y puno ng tanong. Ano ang mangyayari sa aming pamilya? Sa pagtakbo namin patungo sa sasakyan, hindi ko maiwasang isipin na ang mga pangyayari ay tila ba nakatakda na kahit anong gawin kong pagbabago. Ang oras ay tila isang misteryo na patuloy na naglalaro sa aking isipan. Sa gitna ng aming pagmamadali, biglang bumalik sa akin ang isang alaala. Ang larawan ng isang batang babae sa ospital, isang imahe na matagal ko ng pilit kinalimutan. Sa pagkakataong iyon, naalala ko ang isang mahalagang detalye. Ang batang babae ay may kinalaman sa aming pagkakamali. Ngunit paano? Ano ang koneksyon niya sa amin? Sa likod ng mga pangyayari, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-asa. Baka ito na ang pagkakataon upang lubos na maitama ang lahat ng aking pagkakamali. Ngunit sa pagkakataon ding iyon, alam kong ang oras ay hindi ko kontrolado. Ang bawat hakbang namin patungo sa ospital ay puno ng pag-asam na makikita namin ang kasagutan sa aming pagkasira. At sa pagdating namin sa ospital, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano ang mangyayari sa amin ngayon habang nakatingin ako sa lumang orasan na nakasabit sa dingding ng aming sala? Unti-unti kong nararamdaman ang pagbalik ng mga alaala. Ang orasan na tila hindi umaandar ay simbolo ng mga panahong nagdaan, mga panahong puno ng ligaya. Ngunit sa bandang huli, nanatiling nakabuo ng puwang sa puso ng bawat isa. Sa amin, ngayon, ito ang aking gabay sa paglalakbay na ito. Sa pagsubok na itama ang pagkakamali ko noon, sa pakikipagsapalaran upang pigilan ang pagkasira ng aming pamilya. Ang makina ng oras na nakatago sa lumang aparador ay muling nagising. Marahang umandar habang pinipindot ko ang mga tamang kombinasyon. Sa bawat pindot, ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Kasabay ng pag-asang sa wakas ay makikita ko muli ang mga taong mahalaga sa akin. Ang liwanag na bumalot sa akin ay nagdala sa akin, sa nakaraan, sa isang araw na puno ng init ng pagsasama. Isang araw bago ang lahat ng bagay ay magbago. Pagdilat ng aking mga mata, naroon ako sa aming lumang bahay. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ay sumalubong sa akin. Ang kaluskos ng mga yapak ng mga bata ay tila musika sa aking pandinig. Ako'y naglakad patungo sa kusina, kung saan nakita ko si Miguel, ang aking asawa, abala sa pag-aayos ng almusal
para sa aming mga anak. Ang tanawin ay nagpaalala sa akin ng mga simpleng ligaya ng pagiging isang pamilya. Mga ligaya na hindi ko na matamasa sa kasalukuyan. Mama! Ang masiglang sigaw ni Luis, ang aming panganay na anak, habang yumakap siya sa akin. Ang init ng kanyang yakap ay nagbigay ng lakas sa aking determinasyon. Ang aking mga anak ay ang naging inspirasyon ko sa paglalakbay na ito. Kailangan kong itama ang mga pagkakamaling ginawa ko. Kailangan kong pigilan ang hindi maiiwasang pagkasira ng aming pamilya. Habang nag-aalmusal kami, hindi ko maiwasang mapansin ang mga maliliit na sinyales ng tensyon sa pagitan namin ni Miguel. Noon, hindi ko ito pinansin. Ngunit ngayon, alam ko kung gaano ito kahalaga. Sa pagitan ng mga ngiti at tawanan, naroon ang hindi pagkakaintindihan, mga bagay na hindi namin napag-usapan noon, ngunit nagdulot ng malaking lamat sa aming relasyon. Pagkatapos ng almusal, nagpasya na akong kausapin si Miguel. Kailangan kong malaman kung paano ko maiiwasan ang pagkasira ng aming pamilya. Miguel, maaari ba tayong mag-usap? Tanong ko sa kanya. Ang tinig ko'y puno ng pag-aalala. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng pagod. Ano ang gusto mong pag-usapan, ina? Tanong niya, na tila hindi sigurado sa magiging sagot. Nagpaikot-ikot ang aking isip. Iniisip ang tamang salita. Gusto kong malaman kung paano kita masusuportahan. Paano natin maiiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan? Sabi ko, umaasang sa pagkakataon ito'y maaari naming ayusin ang aming relasyon. Ngunit bago siya makasagot, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa paligid. Ang oras ay tila bumagal. Ang mga kulay ay naghalo-halo sa aking paningin. Alam ko ang pakiramdam na ito. Ang makina ng oras ay muling umaandar, ngunit hindi ko pa ito pinagana. Ang takot ay sumilay sa akin, at bago ko pa man maunawaan ang nangyayari, ang liwanag ay muling bumalot sa akin. Pagdilat ng aking mga mata, ako'y naroon sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Isang bahagi ng nakaraan na hindi ko sinubukan puntahan. Isang araw na nagbigay ng matinding sakit sa amin. Naroon ako sa ospital. Ang amoy ng antiseptiko ay sumalubong sa akin. Ang tunog ng mga aparatong medikal ay bumubulong ng hindi ka nais-nais na balita. At doon ko siya nakita, si Miguel, nakatayo sa harap ng pinto ng isang silid, ang kanyang mga matay puno ng luha at pag-aalala. Sa likod ng salamin, ang aming anak na si Luis ay nakahiga. Napapalibutan ko na noon ng mga doktor. Ang araw na ito ay ang simula ng lahat. Ang araw kung saan ang sakit ay pumasok sa aming buhay. Ang araw na hindi ko inaasahang muling mararanasan. Ngunit sa pagkakatong ito, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa gilid ng silid, isang tao ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng awa. Ina, hindi mo ito maiiwasan. Ang mga bagay na ito ay bahagi ng inyong kwento, sabi niya. Hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang pakiramdam. Sino siya? Bakit siya narito? Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong direksyon sa aking paglalakbay. Ang twist na hindi ko inaasahang magbibigay ng pag-asa at takot sa aking puso. Habang ang makina ng oras ay nag-aandar muli, alam ko sa sarili ko na hindi pa ito ang katapusan. May mga misteryo pa akong kailangang tuklasin, mga katotohanang hindi pa nalalaman. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ko na may kasama ako sa paglalakbay. Isang tao na maaaring magbigay liwanag sa dilim ng aking nakaraan. Sa paglalakbay ko sa nakaraan, tila baga ako'y isang estranghero sa mundo na dati kong kinagisnan. Nagsimula ang lahat nang makita ko ang lumang orasan sa aming sala. Ang orasan kung saan unang pumutok ang balita na magbabago sa aming pamilya. Sa bawat pag-ikot ng mga kamay nito, nararamdaman kong bumabalik ako sa oras
kung saan ang lahat ay maari pang ituwid. Nasa harap ko ngayon ang aking anak na si Lila, 10 taong gulang pa lamang, walang kamalay-malay sa unos na darating sa kanyang buhay. Ang kanyang mga matay puno ng kagalakan at pag-asa. At sa sandaling iyon, naisip ko kung gaano kahalaga na mapangalagaan ang kanyang kinabukasan. Hindi ko na may pagpapabukas pa ang aking misyon. Pigilin ang pagkasira ng aming pamilya. Sa aking pagbalik, natuklasan ko ang mga bagay na hindi ko nakita noon. Ang mga simpleng pag-uusap na puno pala ng mga hinanakit. Ang mga palihim na pagtingin ni Lila sa kanyang ama na tila may nais sabihin ngunit hindi magawa. Noon, abala ako sa aking trabaho, sa aking ambisyon, sa aking sarili. Ngayon, malinaw na sa akin na ang bawat segundo ay mahalaga. Bawat sandali may dala palang mensahe na hindi ko pinansin. Nagpasya akong kausapin si Lila. Anak, may oras ka ba para sa akin? Tanong ko habang kinakalaban ng kaba sa aking dibdib. Baka maramdaman niya ang aking pag-aalala. Marahil ay hindi siya magtitiwala sa akin. Ngunit ngumiti siya. Ang kanyang ngiti ay tila sagot sa aking mga dalangin. Oo, Mama. Anong meron? Tanong niya, puno ng kasiglahan at inosenteng kuryosidad. Sa aming pag-uusap, unti-unti kong nararamdaman ang pagkakabuhol ng aming damdamin. Sinubukan kong tanungin siya tungkol sa kanyang nararamdaman, tungkol sa kanyang ama. Ngunit tila sinubukan niyang pagtakpan ang sakit na nararamdaman. Mabait naman si Papa, di ba? Tanong niya, tila naghahanap ng kumpirmasyon sa akin. Noon, hindi ko siya masagot ng tama. Ngunit ngayon, alam kong kailangan kong magtagumpay. Nang sumapit ang hapon, nagdesisyon akong kausapin ang aking asawa. Alam kong ito ang magiging mahalagang hakbang sa aking misyon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan ko ang lihim na matagal niya nang itinatago. Isang liham ang aking natuklasan, liham na puno ng pag-amin, na ang kanyang puso pala'y may iba ng nilalaman. Nang mabasa ko ito, tila bumagsak ang aking mundo. Paano ko haharapin ang katotohanan ito? Paano ko itatama ang pagkakamali kung ang ugat ay mas malalim pala kaysa sa aking inaasahan? Sa kabila ng sakit, alam kong kailangan kong kumilos, kailangan kong umisip ng paraan upang maayos ang lahat. Nagpunta ako sa lugar kung saan kami unang nagtagpo, ang lumang sinihan sa bayan. Dito ko siya hinarap na may pag-asang maibalik ang dati naming saya. Ngunit sa aming pag-uusap, lumitaw ang higit pang mga tanong kaysa sa mga sagot. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, puno ng hinanakit. Ngunit siya'y tumingin sa akin na parang may nais ipahiwatig. May mga bagay na hindi mo na mapipigilan kahit pa bumalik ka sa nakaraan. Sagot niya, tila may alam sa aking paglalakbay. Sa sandaling iyon, naguluhan ako. Paano niya nalaman? Paano niya natuklasan ang aking lihim na misyon? Ang mga sagot ay tila lumalayo sa akin habang ang oras ay patuloy na tumatakbo. Ngunit isang bagay ang nagpakalma sa akin, ang kanyang mga mata, na puno ng pag-unawa. Alam mo, hindi pa huli ang lahat, sabi niya. At sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pag-asa. Mula sa kanyang bulsa, inabot niya sa akin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang susi na magbubukas sa pinto ng aming nakaraan. At marahil, ang pinto sa aming kinabukasan. Ngunit bago ko pa man maitanong kung ano ang ibig sabihin nito, bigla siyang naglaho, na tila usok sa hangin. Naiwan akong nakatayo sa sinehan, may hawak na susi, may dalang pag-asa, ngunit puno ng tanong. Ano ang susunod kong gagawin? Paano ko gagamitin ang susi na ito? Sa aking pag-uwi, nagpasya akong harapin ang mga natitirang bahagi ng aming pamilya. Alam kong hindi madali, alam kong marami pa akong kailangang malaman. Ngunit sa aking paglalakbay,
Natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Ang pag-asa ay hindi nagwawakas kahit pa sa harap ng pinakamalalim na sugat. At sa aking pagpasok sa aming tahanan, tila may kakaibang presensya akong naramdaman. Ang orasan sa sala ay muling umikot, ngunit sa pagkakataong ito, alam kong may magbabago. Ngayon, ang aking misyon ay nagsisimula na muli. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na akong pag-asa at kasagutan sa aking mga tanong. Ngunit paano ko nga ba gagamitin ang susi na ito? Ano ang pinto na bubuksan nito? Ang oras ay tila lumalaban sa akin, ngunit alam kong hindi pa huli ang lahat. Ang pag-asa ay nasa aking mga kamay. Tingin ko nito ay Chiray, Giko, at ang susi ay aking gagamitin upang buksan ang bagong kabanata ng aming buhay. Ngunit saan ito magdadala sa amin? Yan ang tanong na hindi ko pa alam ang sagot. Ngunit alam kong kailangan kong malaman. Bago pa man magwakas ang oras, isang malamig na simoy ng hangin ang bumungad sa akin nang buksan ko ang pinto ng lumang bahay na kinalakihan ko. Ang bawat sulok nito'y puno ng alaala, masaya man o masakit. Sa aking pagpasok, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumalik sa nakaraan para itama ang mga pagkakamali na unti-unting sumira sa aming pamilya. Ang misyon ko'y hindi madali, ngunit ang pag-asa na makikita ko silang muli sa mas maayos na kalagayan ay sapat na upang itulak ako sa harap ng mga panganib na dulot ng paglalakbay sa oras. Habang naglalakad ako papunta sa silid kung saan nagsimula ang lahat, dama ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Alam kong sa puntong ito, ang bawat desisyon ay may kaakibat na pagbabago sa hinaharap. Isa-isang pumasok sa isip ko ang mga tagpo noong mga panahong naging malapit sa pagkawasak ang aming pamilya. Ang mga sigawan, ang mga luha, at ang mga pag-aaway na halos ikinabaliw ko. Ngayon, hawak ko ang kapangyarihan upang baguhin ang lahat ng iyon. Sa aking pagdating sa silid, nakita ko si Paulo, ang aking asawa, na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang isang larawan ng aming mga anak. Kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Naaalala ko ang araw na ito, ang araw na nagdesisyon siyang umalis upang hanapin ang sarili. Ang araw na yon ang naging simula ng unti-unting pagkasira ng aming pamilya. Ngunit ngayon, may pagkakataon akong baguhin ito. Lumapit ako sa kanya, at sa nanginginig na tinig ay sinimulan ko ang pakikipag-usap. Paulo, sabi ko, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Lahat tayo'y nagkakamali, ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi na natin kayang itama ang mga ito. Nagulat siya sa aking mga sinabi. Hindi niya inaasahan ang aking pagdating at ang aking mga salita. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-asa na bumalik sa kanyang mga mata. Papaano? Tanong niya, puno ng pag-aalinlangan. Papaano natin itatama ang lahat ng ito? Hindi ko alam kung sapat ang aking mga salita upang baguhin ang kanyang desisyon. Ngunit alam ko na dapat akong subukan. Magsimula tayo sa pagtanggap na lahat tayo'y may pagkakamali. Magpatawad tayo sa isa't isa. Magpatawad ka sa sarili mo, Paulo. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng mundo sa iyong balikat. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng mga luha sa aking mga pisngi. Alam kong may pag-asa pa kami. Subalit sa bawat segundo ng pag-uusap namin, ramdam ko ang pag-ikot ng oras. Ang oras na hindi ko kontrolado at maaari akong bumalik sa kasalukuyan anumang oras. Maya-maya pa, isang matinding liwanag ang bumalot sa silid. Ang liwanag na ito'y nagmumula sa aking relo. Ang instrumentong nagsisiguro ng aking paglalakbay sa oras. Alam kong malapit na akong bumalik sa kasalukuyan, ngunit hindi ko pa nais bumitaw. Sa aking pagkataranta, hinawakan ko ang kamay ni Paulo, umaasang sapat ang aking ginawa upang baguhin ang kanyang desisyon. Paulo?
Pangako ko, gagawin ko ang lahat upang maayos natin ito. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Ang mga salitang iyon ay puno ng determinasyon at pag-ibig. Umaasa kung sapat ang mga ito upang maantig ang kanyang puso. Ngunit isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Sa gitna ng liwanag, may narinig akong ibang tinig. Isang tinig na pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung sino. Ina, sabi nito, hindi lahat ng bagay ay kaya mong baguhin. Minsan, ang mga pagkakamali ay hindi maiiwasan. Sa paglingon ko, nakita ko ang isang anino, isang anyo ng isang tao na tila kilala ko, ngunit hindi ko matukoy. Ang kanyang presensya ay nagdala ng matinding kaba sa aking puso. Sino siya? Ano ang kanyang nais sabihin? Sa pagbalik ng aking tingin kay Paulo, nagulat ako nang makita ko siyang nakangiti. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Ina, salamat, sabi niya. Hindi ko alam kung saan ito patungo, ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Sa mga sandaling iyon, ang liwanag ay tuluyang kumalat at ako'y bumalik sa kasalukuyan. Iniwan ang nakaraan na may pag-asa ng pagbabago. Ngunit ang tanong na iniwan ng anino ay patuloy na bumabagabag sa akin. Sino siya? Ano ang ibig niyang sabihin na hindi lahat ng bagay ay kaya kong baguhin? Ang paglalakbay na ito ay hindi pa tapos. Sa aking pagbalik, alam kong marami pa akong kailangang harapin. Mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin at mga desisyon na dapat timbangin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang alam ko. Hindi ko kailanman susukuan ang pag-asa na maayos ang aming pamilya. Nang bumalik ako sa nakaraan gamit ang mahiwagang orasan, ang unang sumalubong sa akin ay ang malamlam na liwanag mula sa sikat ng araw na sumisilip sa lumang kurtina ng aming tahanan. Ang amoy ng bagong lutong tinapay na madalas niluluto ni nanay tuwing umaga ay agad bumalot sa aking diwa. Narito na naman ako sa oras kung saan nagumpisa ang lahat ng pagkakamali. Ang araw na ito ang hindi ko makakalimutan. Ito ang araw na nagumpisa ang pagguho ng aming pamilya. Ngunit ngayon, may pagkakataon akong baguhin ang lahat. Ang oras na ito ay tila isang napakabigat na pagkakataon na hindi ko basta-basta bibitawan. Habang naglalakad ako sa makipot na pasilyo ng aming bahay, narinig ko ang boses ni tatay. Puno ito ng galit at hinanakit. Isang tunog na naging bahagi ng aming pang-araw-araw na buhay. Dati, nakakatakot ang kanyang tinig. Ngunit ngayon, may kakaibang determinasyon akong nararamdaman. Kailangan kong itama ang mali. Kailangan kong pigilan ang pagkasira ng aming pamilya. Pumasok ako sa silid kung saan naroon siya, hawak ang isang tasa ng kape habang nagbabasa ng pahayagan. Tumigil siya at tinitigan ako ng may pagtataka. Ina, maaga ka yata ngayon? Tanong niya, hindi ko na matandaan kung ito'y tanong na may pag-aalala o simpleng pag-usisa lamang. Oo, tatay, gusto kitang makausap. Sagot ko, pilit na pinipigilan ang pag-alog ng aking boses. Alam kong sa sandaling ito, kailangan kong maging matatag at maingat. Ang bawat salitang bibitawan ko ay may kakayahang baguhin ang takbo ng aming buhay. Nagsimula akong magkwento tungkol sa aking nararamdaman, ang mga takot ko, ang mga pangarap ko para sa aming pamilya. Unay tila hindi siya interesado, pero habang nagpapatuloy ako, nakita ko ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ang galit na kanina'y lumulukob sa kanyang mga mata ay tila naglaho at napalitan ng pag-unawa. Ilang taon na rin akong nagtitiis, ina, sabi ni tatay, matapos ang aking kwento. Hindi ko alam kung paano pa maaayos ang lahat, pero kung may paraan, handa akong subukan. Ito ang hinihintay kong pagkakataon. Ang pagbabago ng kanyang puso ay biglang bumuhay ng pag-asa sa akin. Puno ng tuwa ang aking dibdib, ngunit alam kong hindi ito sapat. Kailangan kong siguraduhin
na ang pagbabagong ito ay magpapatuloy. Kailangan nating mag-usap ng mas madalas, tatay. Huwag nating hayaang masira ang ating pamilya. Dahil sa mga bagay na hindi natin pinag-uusapan, mungkahi ko. Nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, may tiwala akong kaya ko siyang hikayatin. Sa gitna ng aming pag-uusap, narinig ko ang yabag ni nanay papalapit. Tumigil siya sa pintuan, tila nag-aalangan kung makikibahagi ba sa aming diskusyon. Lumapit ako sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay at hinila siya upang makipag-usap din. Kaming tatlo ay nag-usap, naglabas ng sama ng loob at nagbahagi ng mga pangarap na matagal nang nakatago. Umaasa akong ito'y magiging simula ng pagbabago. Napuno ng pag-asa at tapang ang buong silid. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong may pag-asa pa ang aming pamilya. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang kakaibang init mula sa bulsa ng aking damit. Muli kong dinukot ang mahiwagang orasan, ang artepaktong nagdala sa akin sa nakaraan. Nagulat ako sa nakikita ko. Ang orasan ay nagbabago ng kulay mula sa malamlam na pilak patungo sa kumukuti-kutitap na pula. Anong nangyayari? Tanong ko sa sarili. Nararamdaman ang hindi maipaliwanag na takot. Sa sandaling iyon, narinig ko ang ingay mula sa labas ng bahay, ang tunog ng mga sirena, at ang alingawngaw ng kaguluhan. Bago pa man ako makalabas upang alamin ang nangyayari, isang matinding liwanag ang bumalot sa akin. Ang silid ay biglang naglaho at sa isang iglap, ako'y nasa ibang lugar na. Ang paligid ay puno ng usok at ang mga tao ay nagtatakbuhan. Nang magising ang aking diwa, natuklasan kong ako'y bumalik sa kasalukuyan. Ngunit hindi ito ang kasalukuyang inaasahan ko. Ang aming tahanan ay nasira at ang aking pamilya ay wala na. Ang orasan na nagdala sa akin sa nakaraan ay naglaho at ang pag-asa ko na maitama ang lahat ay biglang nawala. Ano nga bang nangyari? Paano ako makakabalik at maayos ang lahat kung ang orasan ay wala na? Sa gitna ng kaguluhan at pagkasira, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Paano ko sisimulan muli ang aking paglalakbay?